Okay, magandang umaga po sa ating mga YouTube followers. I will be having this live on our Facebook page, in my account, sorry. I directly put it in my accounts dahil doon sa aking accounts po ay marami pong friends na nagfa-follow. Kaya I prefer to choose my personal account para yung mga kaibigan po natin ay maka-attend din po. This is a Prophetic Insight series on the present truth that we are dealing with the prophetic uh, insights, yung mga prophecy po. Kaya we are blessed by God's Holy Spirit that He will be guiding us through the spirit of prophecy. So our topic today is the same, but this is part 2 already. Okay, we'll be live. So we will be welcoming our brothers and sisters who are following us in our FB Live, especially in my timeline. We will be sharing it to our page as well, ano? Para po lahat ay may opportunity to know the truth because we are dealing with the last days, and in order for us to be prepared, we need also to invite our brothers and sisters, those who are far off, no? Kahit malayo po ay maaari nating maabot sa pamagitan po ng online. Kaya sa ating mga kapatid po na sumusbaybay sa FB Live po natin, welcome po. Shout out doon sa ating mga kaibigan na nag-comment po. Hindi ko po kayo maalala lahat, but I tried to mention some of you. Our sister from Japan, Sister Marites, Sister Lani, and from Australia, we have Brother Ben. Welcome po. At ganun din po sa ating kaibigan sa Paris, doon sa France, ano? Sister Alma. And we are happy to have you. And also our brothers and sisters from the Philippines. Okay, Sister Nympha, Sister Darlene, Sister Penny, Brother Glenn, Brother Max. Actually, there are a lot, ano? At sa ating platform dito ay Sister Susan, Sister Mary Ann, at ang iba pa mga kaibigan, mga kapatid natin. At sa ating mga kabataan din, atin din pong welcome, Sister Veronica, and other youth, Sister Jackie, Sister Jackilo. So those are the names that I can remember, no? Sister Letty, um, and others, and brother Bugsy. Okay, and then also our Sister Shirley, and then also Sister Tal. Okay, at ang iba pang mga kaibigan natin na nandyan po sa Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao po ay magandang umaga at magandang tanghali, magandang gabi. Dahil ito po ay encompasses the whole day. Okay, so kasama po natin ang mga kaibigan nating sumusubaybay. Kaya nga po lubos ang ating papasalamat that they have and we have this opportunity where we can gather virtually. Okay? So, sa pagpapatuloy po ay nice ko pong i-share ito po yung pangalawang bahagi po ng ating pag-aaral dito sa tanong. Now, what's the importance or what's the importance of the spirit of prophecy? And we have deal with part 1, and this is actually when the spirit comes. So when the spirit comes, what will happen? Okay? And then pagka third po and fourth, this will be the reigning of those spirit. So kung dumating po yung banal na espiritu, ay siya po ang mag-guide sa atin into all truth. Okay? So this is God's communication with His true church. So He wants to communicate with His true church. So we need to study the insights that we can get from the prophecy natin pong pinag-aralan para maging handa din po tayo. Ano? Kaya dito po sa ating pag-aaral ay bago po tayo manalangin, hilingin sa Panginoon ang power
of understanding. Nabuksan po ng Panginoon ating isipan dahil ang ating isipan po ay talagang puno po ng kadiliman. Ano po? Kaya kailangan po natin ng Banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin upang itong mga espiritual na bagay na ating pag-aralan ay mabuksan po natin or magkaroon po ng kalinawan sa ating mga isipan dahil we have limitations because we are dealing with spiritual things. So the carnal spirit cannot fathom those spiritual. So we need the power of the Holy Spirit. So for our prayer thought, ito po yung napakagandang thought, ano? Sa Signs of the Times, April 22, it was written in 1889, paragraph 1 po. Ito po yung pagkasabi. It is of greatest importance to us that we obtain a knowledge of the Bible. So it's very, ito po yung dakilang bagay na dapat maunawaan po natin at magkaroon po tayo ng karunungan sa banal na kasulatan. Christ has said, "Blessed is he that readeth and that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein." So napakalaga po mga kapatid na tayo po ay mapalad kung tayo po ay nagbabasa at nakikinig ng mga salita ng hula. At ito po ay ating sinakabuhayan. Ibig sabihin mga kapatid, we keep these things in mind that we will be prepared. Dahil, sabi rito, for the time is at hand. So malapit na ang panahon. Kaya nga po, pinaghanda po tayo ng Panginoon. He has said again, he that had an ear, let him hear also, hear what the Spirit said unto the churches. He has also warned to us to be on our guard against false doctrines. So mayroon pong warning din na dapat po ay maingat tayo sa mga false teaching. Kasi, or doctrines. Paano po natin malalaman kung ito ay false? Kung alam po natin yung totoo. Ano po? So, kaya sabi po rito, he said, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing. Kahit pastor pa yan, kung sino man yan na kagalang-galang, ano, they are actually in sheep clothing. But inwardly, they are ravening wolves. Gutom, ano, na mga, ito ang mga kampon ng kaaway na gusto niya i-devour kahit yung mga pinili ng Panginoon. Ngunit, kung tayo po ay may alam patungkol po sa mga mangyayari in these last days, then we will be aware of. Kaya sabi rito, many false doctrines will be presented to us as the teaching of the Bible. Kaya mga kapatid, talagang kailangan po tayo maging aware na marami pong mga false doctrines na kung saan ay naituro, na i-present sa atin bilang doktrina daw po ng Biblia. But, mayroon pa subali po mga kapatid, as we compare them with the law and the testimony, we shall find that they are dangerous heresies. Kita niyo mga kapatid. Kaya nga po, ang Panginoon ay nagpadala po talaga ng gift. Binigyan niya po ng gift ang iglesia. Yan po yung testimony or testimonies for the church. Ito po yung mga spirit of prophecy na kung saan ay tayo po ay nag-guide ng Panginoon para doon patungo sa tunay na buhay na kung saan ay na kay Kristo. Our only safety is in becoming personally acquainted with the reasons of our faith. So we need to have an exact, accurate, and vital, itong mga vital na katotohanan mga kapatid, na accurate na mga katotohanan na dapat po ay mapasa atin. So with that mga kapatid, ay hilingin po natin sa Panginoon na tayo gabayan, ano? Na hindi po tayo maliligaw dahil marami nga po mga false prophets. Ibig sabihin itong mga false prophets, yung mga nagtuturo ng mali, no? Kaya maging aware po tayo
na hindi natin alam kung sino po ang ginagamit ng kaaway to deceive us. Kaya dapat po ay may personal tayo nga, acquaintance with the reasons of our faith. So ano po ba ang rason ng ating pananampalataya? Ang rason ng ating pananampalataya ay kung nandun tayo sa katotohanan. At ang katotohanan yan ay si Kristo lamang po na siyang nagbigay sa atin. So sa ating pag-umpisa, tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapailan lang ng aming samotilin siya ninyo, nagpapasalamat. Nandito po kami sa pangalawang serye nitong katanungan na what's the importance of the spirit of prophecy. At kahapon po ay aming napag-aralan ang Isaiah chapter 7 na kung saan ay mayroon pong isang taong nourish the young cow and the two sheep. At nais namin, Panginoon, na badagdagan ang aming karunungan patungkol po sa propesiyang ito sa pamagitan po ng aklat naman ni Sikaraya. Kaya tulungan po kami, Panginoon, ng lahat ng ito ay amin pong maalaman, maunawaan sa pamagitan lamang po ng inyong kapangyarihan. Salamat po at aming tanggapin ang inyong basbas sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa pagpapatuloy. Ano po? Ang purpose po, katulad po sa sinimulan natin kahapon, we have the purpose is to reveal the importance of the spirit of prophecy. Kaya nga po, ang introduction natin kahapon, it's about Isaiah chapter 8 verse 20, to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So, kailangan po ang ating pakinggan ay sang-ayon po doon sa kautusan. The law. The law is the 5 books of Moses, the Pentateuch, where it was the basis of canonization of the whole Bible. So, ibig sabihin, the whole Bible is the law. And it says here, to that testimony. And according to that testimony, or sa Bible mismo, sabi niya ay, here are the patience of the saints, here they that keep the commandments of the Lord and the testimony of Jesus. So that is actually a characteristic of the true church in these last days, na kung saan ay nabase po ang kanilang pananampalataya doon sa katotohanan na naihayag sa banal na kasulatan at sa patutuo. Kaya sabi dito sa John 16, ito na nga po yung promise ng ating Panginoon. Bago pa man siya umalis, I will send you the Holy Spirit and He will guide you into all truth. Now, so ang warning ay there will be false prophet in these last days. Atin na po yung nabasa kahapon, ano? At atin pong naumpisahan ng ating church was actually guided by the prophecy because it started in 1844 through William Miller that he opened the little book and it was actually sweet as honey but yet it's bitter when it touches the belly. Yun po yung great disappointment na kung saan mali po ang aplikasyon ng kanilang pinag-aralan. Kaya maaring mga kapatid na kailangan po natin talagang iwasto yung ating mga pagtuturo. No? Kaya nga po ay nagkaroon sila ng great disappointment pero nagtugma po ang kanilang date. Because October 22, 1844, that was also the time when Jesus Christ entered into the most holy place. How can we prove that? Okay, based on the historical background and the prophetic framework of time na kung saan ay nag-umpisa po ang 2,300 days prophecy. Daniel chapter 8 verse 14, noong si Artaxerxes po na King of Persia ay nag-declare ng patatayo po ng temple. That was 457 na kung saan yan po yung pagtatayo ng temple at that time. At yan po ang naging basihan po natin na kung saan ay nahatid po tayo sa 2,300 days. That is 1844 na kung saan ay
Christ will enter into the most holy place to start the cleansing of the sanctuary. Investigation of the record in the sanctuary. Yan po yung ating fondasyon actually mga kapatid. Sa banal na kasulatan na kinilala po ng ating iglesia ang siyang ginabayan po ng propesiya. At atin pong napag-aralan kahapon yung universal theory. Na kung saan ay sabi po rito sa Isaiah chapter 7 verses 21 to 22, and it shall come to pass in that day. So that is an expectation or that is a prophetic. So anong po ang ating pananaw doon? Okay? So ito po ay mangyayari in the time when it will be fulfilled. At alam po natin, kung balikan po natin ang verses 14 and 15, it's talking about Emmanuel. Yan po yung mababasa natin, ano? Na kung saan ay balikan natin ito para at least mayroon po tayong gist, ano? Binalikan natin yung Isaiah chapter 7 verse 14 and 15 na ito po ay patungkol kay Christ. So, it means that this event will be after Christ. Na kung saan ay pinakilala po sa atin dito na si Kristo ang naging type na kung saan ay siya po ang kumain, may pagkain po siya na in order for him to choose the good, not evil, because he was actually subsistence in the spiritual truth that God has given. Na kung saan ay magiging wise lamang po ang tao kung siya'y kumakain or nag-aaral. Kaya it is very important for us to have the knowledge of the Bible. Yun po yung honey and butter na atin pong nabasa doon. Na kung saan out of the abundance of milk, they are fed with the butter. Those who are left in the land. Sino po ang natira doon sa lupain? So, those are the remnant church where they will be fed. They will be fed with the honey, butter and honey. So yan po yung mga kapatid yung pagkain sa napapanahon na hindi lamang tayo ay masubsist doon sa milk dahil ang milk po ay para sa baby. Kaya once na tayo po ay lumago na, nandito na po tayo sa kalagayan na we need the food which is somewhat solid. Kaya nga po ang milk na yon, it was processed. Kaya mayroon pong men that nourish the young cow and the two sheep. At yung young cow na yon, actually sa ating pong kahapon, yung pagtatapos po natin, two sheep and the young cow. Two sheep are small but yet old, mature. So ibig sabihin, they are actually representing the Old and New Testament, which we draw the oil from. Kung saan po nanggaling yung milk. Kasi yung milk po sa Biblia, ay yun po yung katotohanan. Ibig sabihin yung aral, doktrina. So, ang sheep and cow, young cow na ito ay bigger than the two sheep, di po ba? Pero young siya. Ibig sabihin, mas maaga o mas late, may late written. Kasi ang Biblia po, it was written 2,000 years ago. Pero itong young cow is just recently. So ibig sabihin, but it is bigger than the Bible. Kaya mayroon pong voluminous writings of Ellen G. White. So, ibig sabihin mga kapatid, at the time of Isaiah, it was already prophesied that in the last days, there will be a man that will nourish the sheep, the two sheep, and the young cow. Bakit po? Dahil they produce a lot of milk. Pero ang tanong, are they really for the mature people? Kung ikaw ay ilang taon na sa pagiging membro sa iglesia, gatas pa rin ba ang ating inumin? No. It could be that there's some sort of solid food. Yan po yung natural na tendency ng tao. Kasi pag palagi na lang milk, ay parang baby ka pa rin yan.
Kaya ang Panginoon po ay mayroon siyang communication na not only the milk, but He now provided His people with the butter and honey. Na yung honey na yon is representing prophecy. Di ba? Nabasa natin doon sa Revelation chapter 10 verse 11 na it was like honey when they eat the little scroll. Kasi they were happy to accept the message of William Miller na darating daw si Kristo. So it was sweet to them. So kung tayo rin po ay makarinig ng mga mensahe mula sa salita ng Diyos, it will be like honey. Matamis. Dahil yun po yung pag-asa, may pag-asang dala. Oh. So yan po yung sinasabi po rito sa banal na kasulatan na kung saan ang kakainin po ng mga natira ng mga banal in the last days will be butter and honey. And they are produced from the two sheep and the young cow. Pero mayroon pong tao na gagamitin. A man nourish the what? The two sheep and the young cow. Kaya yun po yung alamin natin today. Kung sino po yun. Okay. So, we need to study the other part of the prophecy. Dahil ito po yung sinabi ni Isaiah. Punta tayo po doon kay Ezekiel naman. Okay, sa Ezekiel po ay chapter 4 po yan ng this is actually Zechariah, sorry. So Zechariah, yung kay Ezekiel yun ay chapter 4 po yun. Okay? Mapag-aralan din po natin later yun. Itong kay Zechariah is actually the golden bowl na kung saan ay mabasa po natin. Okay? Ito po yung talata sa Zechariah chapter 4 verses 1 to 6. At ang kanya pong explanation ay nandyan po sa 11 to 14. Okay, sabi po rito, and the angel that talked with me came again and walked with and wake me as a man that is wakened out of his sleep. Natutulog po. Okay? So ito po ay symbolical na kung saan ay there is somewhat sleeping, natutulog. And said unto me, what sayest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick all of gold. Candlestick, mga kapatid. Candlestick is actually a representation as well, the symbol. Because according to Acts of Apostles, for page 14, all these symbols and types are actually compacted prophecy. Kaya nga po ay kailangan po natin ng insight, interpretation, the biblical interpretation which actually guided by the Holy Spirit. Kaya sabi po rito, nakita niya po yung candlestick all of gold with a bowl upon the top of it. Kaya yung description natin sa picture, mga kapatid, ganito. No? Pinapakita lang po ito na nakita po ni Zechariah na mayroon pong candlestick all of gold. At sa taas niyan ay mayroon pong bowl. Kaya nga po sabi rito, a bowl upon the top of it, and his 7 lamps thereon. So mayroon pong 7 lamps and 7 pipes to the 7 lamps, which are upon the top thereof, and 2 olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the others upon the left side thereof. So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, what are these, my Lord? O kahit si Zechariah, hindi niya po alam kung ano po yun. So makikita po ninyo dito, okay, tingnan po natin, balik dito. Balik tayo dito sa picture, Nakita po ni Zechariah yung candlestick all of gold. Gold po siya. Hindi po siya golden. Ang gold po ay talagang pure po yan. Okay? And then, yung sa taas niya ay mayroon pong bowl. At with it, mayroon pong tinatawag natin na
yung 7 pipes. At yung 7 pipes na yon ay yun po nagsusuporta ng oil doon sa lamp. Okay? Para masuplayan ng oil yung lamp para umilaw. Ngayon, mga kapatid, atin pong yang alamin, nasa kabilaan po ay mayroong olive trees. 2 olive trees. Na kung saan ito po ay may mga representation. Okay, tingnan po natin. Nagtanong na po actually si Karaya po dito ay nagtanong, ano po ito, Panginoon? Then the angel that talked with me answered and said unto me, Knowest thou not what this be? And I said, No, my Lord. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, said the Lord of hosts. Ito po ay kalimitan na ginagamit po na not by might nor by power, but by thine Holy Spirit. What does that mean? Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin nito, mga kapatid, ang Zerubbabel is somewhat representing leaders. Okay, a leader. A leader that God has given the responsibility na matapos po yung gawain. Pero hindi niya po magawa yon sa kanyang sarili, kundi it is by the power of the Holy Spirit. Okay, kaya nga po sabi rito, this is the word of the Lord unto Zerubbabel. So ito po ay salita ng Panginoon kay Zerubbabel, saying not by might, hindi po sa kalakasan ng tao, so sa power ng tao, but by my spirit, said the Lord of hosts. So ito po ay gawain ng ating Panginoon na sinabi po sa kay Zerubbabel. Now, it is also applied, kaya nga po in-applied sa church, na not by power nor by might, or not by might nor by power. Hindi po yan ay dahil sa kapangyarihan po ng tao, kundi kailangan po ito maganap sa kalooban, sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. Kaya when the Spirit comes, what will it do? Ano pong magagawa niyan? Okay, ito na po tayo. Dito po tayo sa pag-compare ng dalawa. Napag-aralan po natin yung Isaiah chapter 7, verse 21 and 22. Dito naman po tayo sa Zechariah. Mayroong almost magkapariyo pero different representation. Ano po? Doon po sa Isaiah ay mayroon pong 2 sheep. Ano po? May 2 sheep and young cow. Dito naman po sa Zechariah ay mayroon pong 2 olive trees, okay? And the golden bowl. So it means that the 2 olive trees actually are the source of the oil, so that it will come to the golden bowl. The golden bowl is actually the depository or the threshold, or tawag natin yung bowl, container, sorry. This is a container of the Spirit, which are represented by oil. Okay, the oil here actually is the truth that has been contained in the golden bowl. So ibig sabihin, mga kapatid, doon magkukuha ng oil from the golden bowl, which actually these are a container of all truth para yung lamp o candlestick lamp ay magliwanag. And we will know what are these representing. Okay, ano po ang representation? Okay, all the Bible messages from heaven since 1844 are prophetic. Kaya nga po ang title po ng ating series o ng ating pag-aaral, Prophetic Insights. These are prophetic. The 3 angels' messages, the 4th angel's message, Sabbath and Sanctuary Truth, judgment of the dead and of the living, kasi alam po natin na as a church,
we believe that there is a judgment or investigative judgment that had started in October 22, 1844. And that was actually the judgment for the dead. But yet, more or less, mga kapatid, sa ating iglesia, hindi masyadong in-emphasize po yung investigative judgment for the living. And this is the very essence of the present truth. Na kung saan ay mayroon pong investigation para sa mga buhay. Dahil kung tayo po ay maabutan na buhay at tayo na imbestigahan at hindi po tayo angkop at kaugnay o hindi nagkaroon ng koneksyon sa Panginoon, ay wala po tayo. We will be executed through Ezekiel 9. Yun po yung pinag-aralan natin last week. Ano? Na kung saan ay, thus these messages written by the Old Testament prophets were stored for us who are living in the time of the end, because we believe that as Seventh-day Adventists, we are at the end time. Daniel chapter 12 verse 4, Amos chapter 3 verse 7, that God will not do anything unless He will reveal them to the prophet. That is Amos 3:7. And then Isaiah 42:9, 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, which talks about the inspiration that God has given us, that it should not be by private interpretation, because all of these are actually the gift of the Spirit, that when the Spirit comes, He will guide us into all truth. And now, this truth has come, that this is the butter and honey which all is the ace must feed on to mature and be harvested in the heavenly barn. Kaya ang mga tanong po rito, is the spirit of prophecy separate from the Bible? Kasi sabihin natin na sola scriptura, Bible and the Bible alone. Pero ang tanong dito mga kapatid, is the spirit of prophecy and the Bible separate? Or it is a part of the spirit, or tinatawag natin na katotohanan? How about those who doubt the SOP, the spirit of prophecy? Because there are still Seventh-day Adventists who doesn't believe in the inspiration of Ellen G. White. That they just believe, maybe that is only a counsel from Ellen G. White. Pero mga kapatid, is it not from God? Yan po ba hindi galing sa Diyos? Na kung sinulat po yan ni Ellen G. White, she is just grade 3 as a background. Ay, ang grade 3 po ba ay kaya niya pong sumulat ng voluminous writings? No, could not be. Unless he will be inspired or she will be inspired. So we have seen that during the time of Ellen G. White, she has been tested. If ang kanyang pagka-prophet ay verified, authentic, na yan po ay talagang tinawag siya ng Panginoon. And the pioneers have testified that she was inspired at the time when she received visions. So Ellen G. White was actually a visionary prophet, that she received a lot of visions, and it was the Lord that guided her. Katulad po mga kapatid sa mga time na kung saan ay gusto niyang isulat, pero sometimes God through the angel will refrain her to write. Like John. Ang John po ay, si John po ay gusto niya rin isulat yung 7 thunders. Pero anong sabi ng anghel? No. Pinahayagan siya ng Panginoon, pero hindi pinasulat. So ibig sabihin, there are some truth that are still be presented in the latter time. Kasi pinigilan nga po si Ellen G. White at ganoon din po si John. If we read the writings of Sister Ellen G. White. Is the SOP important for our salvation? Is it, mga kapatid? Importante ba ito sa ating kaligtasan? Ang tanong naman dyan, okay, paano ka maligtas kung hindi natin alam? So ibig sabihin, the spirit of prophecy
will guide us to have eternal life. But it is not the basis of our salvation. Hindi po yan basehan ng ating kaligtasan. Kaya hindi po tayo makasabi na pag hindi ka nagbasa ng Spirit of Prophecy, hindi ka maligtas. Paano naman yung mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataon na mamuhay during the time of Ellen G. White? Wala silang Spirit of Prophecy. So therefore, there are some ways where God actually directed His people at the right time. So kung ang ating guide ngayon po mga kapatid ay yung Spirit of Prophecy, which is actually the container of all truth that had been revealed to the prophet of the Lord. At mapapansin niyo po mga kapatid, pansinin natin yung illustration dito mga kapatid, ano? Makita niyo po mga kapatid na mayroon pong candlestick at mayroon pong tinatawag na bowl at the top at mayroon siyang 7 pipes at it actually nagpo-proceed po siya doon sa candlestick, sa lamp, na kung saan para maliwanag siya. So it supplies oil. At saan po nanggaling yung oil? Nandito sa 2 olive trees. Na kung saan itong 2 olive trees, mayroon pong 2 tube. Na itong 2 tube ay naging daluyan. Daluyan po ng Daluyan po ng oil. It emptied itself. Ibig sabihin, dumaloy sa kanilang katawan. Ibig sabihin, lumabas sa kanila. Kaya nga po nakapagsulat sila at nilagay nila sa bowl. So ang golden bowl is a representation of all the writings of the prophet na directed by the Lord in our time. Because this actually indicates the church in the last days. Pero before pa man happen yon o mangyari yon, ay pinahayag po ng Panginoon na mangyari ito. Na kung saan ay pinakita kay Zechariah na ito po ay not by might, nor by power, but by my Spirit, because the Holy Spirit will work through the instruction that He has given to the prophets. Itong 2 pipes mga kapatid ay representation ng propeta. Okay? Na sumulat. Na sila po ang may direct na inspiration from the Spirit. Na kung saan sila po ay guided to interpret. Kaya nga po may golden bowl. So those who will be studying the Bible without taking into consideration the spirit of prophecy will be drawn into darkness. Bakit po? Kasi hindi inspired. Kaya nga po noong nag-aral po ako ng theology, we had been taught mga kapatid, tinuruan po kami, okay, we are taught by the professor to get some commentaries from other Bible commentaries. So ang tanong dyan, are they inspired? Kaya nga po sa ating mga pastor, sa ating mga leaders, ay marami po silang sources na kinukunan. Kaya minsan, ang ating pagkaunawa sa isang bagay ay iba-iba. Iba-iba po. Iba yung isang pastor, iba yung isang pastor dahil they have different sources na kinunan. Kung ang pastor na nagkuha ng kanyang sources ay sa golden bowl, katulad po sa akin, I take all the teaching from the golden bowl, not from my head bowl. Kung sa ating sarili lang po yun, that is already private interpretation. Kaya nga po sabi sa Peter na beware or avoid private interpretation, your personal interpretation. Let the Spirit works because it is the work of God, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kaya nga po pinakita kay Zechariah na ito po yung proseso ng communication of the Lord. Okay, tingnan po natin mga kapatid. Kaya dito na-compare natin na itong sinulat ni Isaiah ay magkapareho po sa sinulat ni Zechariah. Okay, now, ayon po dito, ito po yung mga kasagutan mula sa Biblia. Itong mga tanong na ito, is the spirit of prophecy separate from the Bible? How about those who doubt the SOP? Is the SOP important for our salvation? So masasagot po yan dito sa
mga passages o sa ating sa Bible at sa Spirit of Prophecy. Ang una po, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18 to 20. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesying. So yun mga kapatid, if we deal with the prophecy, ay dapat po hindi natin i-despise because whatever comes from the Spirit is from the Lord. Kaya paano po natin malalaman na ito'y from the Lord? Kaya nga po sinabi, to the law and to the testimony. Yun po yung basihan natin. Revelation chapter 12 verse 17. And the dragon was wrought with a woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. So ang kinakagalitan po ng dragon ay yung babae. Pero at this point of time, hindi niya magalaw yung babae. Sino pong ginalaw niya? The remnant of her seed. Okay? So atin po yung maunawaan sa pag-aral po natin ng chapter 12 ng Revelation. Dahil mayroon po yung deep insight or karunungan na mula sa Panginoon na kailangan po natin maunawaan. Ngunit ang kinukuha po natin dito ay yung characteristic of the true church, which they are actually keeping the commandments of God and have the testimony of Jesus. And the testimony of Jesus was the spirit of prophecy, according to Revelation chapter 19, verse 10. So, therefore, this is actually God's message to the church. Now, sabi rito sa Selected Messages, Book 3, page 30, in ancient times, God spoke to men by the mouth of the prophets and apostles. So, ang Panginoon po ay nangungusap sa pamagitan po ng mga propeta at mga apostol. In these days, He speaks to them by the testimonies of His Spirit. So, sa ngayon, in our time, He speaks to us through the testimonies. So, ito po yung testimonies of His Spirit ay ito po yung gift of prophecy na ipinagkaloob po sa ating iglesia. Kaya nga po, we as Seventh-day Adventists, we believe the ministration of Ellen G. White as the prophet of the church. Kaya nga po, sabi rito, sino po bang author? Sabihin nila, sulat lang naman na yan ni Ellen G. White. Bakit bigyan nyo yan ng importansya? Sino po bang author ng writing ni Ellen G. White? Sabi po dito, Selected Messages Book 1, page 30, the Holy Ghost is the author of the scripture and the spirit of prophecy. These are not to be twisted and turned to mean what men may want them to mean, to carry out men's ideas and sentiments, to carry forward men's scheme at all hazards. Kaya mga kapatid, dapat po talaga natin ingatan ang paggamit po ng salita ng ating Panginoon, especially ng testimonies, na kung saan ay the author of the Bible and the spirit of prophecy actually is of the Spirit. When the Spirit comes, ito na po yung sinabi ni Kristo, howbeit that when He comes, He will direct you, He will lead you into all truth. That's why in Isaiah, there is someone, no? Someone that will actually get our attention to para maisalaysay po yung tinatawag natin kahulugan ng kasulatan. Kaya mga kapatid, these are actually the things that we need to consider. Ano? Okay, now, sabi rito, little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light. Kasi minsan mga kapatid, sabihin ng iba, mahirap naman ugnawaan ng Biblia. Kasi kahit nagbabasa po sila, ay hindi po nila maunawaan.
especially sa mga prophecy. Kaya nga po, the Lord has given a lesser light. Ito po yung magnifying glass na sa pagbabasa po natin ng espiritu ng hula, ng spirit of prophecy, ay napakaganda po mga kapatid. To lead men and women to the greater light. So sa akin pong pagbabasa ng spirit of prophecy, actually it leads me to the Bible na kung saan ito po yung maliwanag, na kung saan ay nagliliwanag dahil ang Panginoon po ang nag-guide nito. Kaya sabi dito, besides the instruction of His Word, the Lord has given special testimonies to His people. Not as a new revelation, hindi po bilang bago na revelasyon, kundi ito po ay pagpahahayag kung ano ang nasusulat. So ibig sabihin mga kapatid, hindi siya additional. Yung mga spirit of prophecy is not an additional, but it is a clarification. It is actually a revelation of what has been received by John at that time. Pero nasulat siya sa prophetic language. So in order for us to understand, there should be a gift of prophecy for the church. Kaya nga po mayroon tayong propeta as a church. Kasi yun po yung karakteristik ng tunay na iglesia na mayroon po siyang gift of the Spirit. Kaya sabi po rito na, but that He may set before us the plain lessons of His Word. Kasi planado po. Ibig sabihin, madali lang po siyang unawain. Ano? That errors may be corrected. So sa pamagitan po ng spirit of prophecy, kinokorek po yung maling pagkaunawa ng tao. Okay? Katulad po mga kapatid sa mga issues na patungkol sa relationship, family relationship, mayroon po niyan. Adventist Home na book, sinulat po ni Ellen G. White. Mayroon din pong messages to young people. So these are actually things that will make plain and simple to the brothers and sisters. Pero ano pong ginagawa ng tao ngayon? Ng ating mga members iglesia, halos na po hindi nagbabasa ng spirit of prophecy. So paano po? Ang ating mga AY programs ay walang pong programa na nagbabasa ng spirit of prophecy. Kaya minumungkahi ko po sa ating mga kapatiran, mga leaders in the church that will have contact with this program mga kapatid. Ay akin pong in-encourage na when you have your AY program, set a plan of program to read the spirit of prophecy. Because the author of the spirit of prophecy and the Bible ay the same. It is actually the lesser light, magnify. It makes plain what has been revealed in the Bible na kung saan ay para po makoriktahan po tayo. Hindi po yan additional light. Kasi sabi ng iba, counsel lang naman po yan. Sa Biblia po walang katulad ng vegetarian. Wala po yan sa Biblia. Wala daw pong vegetarian sa Biblia, pero kung mabasahin mo po, doon pa lang sa Genesis, mayroon na po Ano po ba ang original na pagkain ni Adam and Eve? Ni Eve? Di po ba ay vegetarian o plant-based? At may sinabi pang Panginoon after the flood. Ano pong sinabi niya? Doon sa chapter 9, verse 4. Ano pong sabi? Na huwag kumain ng dugo. Dahil nasaan po yung dugo? Yung dugo ay nasa laman. Kaya nga po, kung kumain ang tao ng laman, may dugo po yan. Bakit? May lasa Pero kung i-press mo po yan, you extract. Yan pong ginagawa ng mga Jews at that time. They extracted the blood. Wala pong blood ang kinakain po nila dahil nasa Biblia. Kung kumain ka po ng karne, ay may blood po yan. Sabi ng Biblia, don't eat blood. Genesis chapter 9, verse 4. Kung ang iyong kinakain na karne, ang ating kinakain na karne, ay hindi po na-press o na-drain ng blood, ay kumakain pa rin po tayo ng dugo.
bawal po yun sa Biblia. Sabihin natin, walang vegetarian. Pinagbawal nga po yung meat. Ano? Yes, pinaintulutan ng Panginoon yung meat at that time. Sa, actually, wala namang klarong sinabi na, okay, yes, may sa Leviticus chapter 11, pero sa writings po ni Ellen G. White, wala po yun. Wala kang makikitang Leviticus 11 dahil noong panahon na binigay po ang liwanag kay Ellen G. White, at that time, si Ellen G. White po ay kumakain pa ng baboy. No? May mababasa po sila. O sila, Ellen G. White, kita nyo, nagkumain ng baboy. Pero hindi nila alam, before pa man dumating ang liwanag sa health reform, ay wala pong kahit ano pong kinakain nila, kahit baboy po, kahit anong mga bawal ay kinakain po nila yon. Pero nung dumating kay Ellen G. White, yung health reform ay unti-unti po yan nawala. Ibig sabihin, talagang sabi po niya sa Diets and Food, Councils on Diet and Foods, basahin niyo po. Dahil sinabi po ni Ellen G. White na dyan na ultimately, at the end, eventually, meat eating will be what? Will be shunned because we are preparing for the second coming of Christ. And so we will no longer eat meat. Pero hindi po yan maging dahilan ng kaligtasan. Ano? Kasi sabi ng iba, pag hindi ka pala maging vegetarian, hindi ka maliligtas, that is already extreme. Ha? Ang ating kaligtasan wala doon sa vegetarian, pagka-vegetarian. Ang kaligtasan po natin ay nasa kay Kristo. If you are in Christ, then you will be guided. God will protect you because He will reveal to you the truth. Kung kay Kristo ka po, ang sabi ni Kristo, iwasan. Oh. So, ibig sabihin, the counsel of the Lord is actually gives us the power. It constrains us. That's why San Pablo, di ba sabi siya, I need to die daily. Okay? Because he is living after the flesh. So kailangan niya ng spiritual power. Dahil siya po ay carnal. Tayo po ay carnal. Maliban lamang na tayo daily dying on our carnality, mga kapatid, we cannot live spiritually. Kaya nga po, kailangan po natin kumain ng pagkain ng Diyos, salita niya. Kaya nga po, araw-araw ay we are trying to teach kahit isang oras lang, mga kapatid, no? Na kung saan ay sabi nga po rito, na it is not alone those who openly reject the testimonies or who cheers doubt concerning them that are on danger ground. To disregard light is to reject it. Yan, mga kapatid. So if ever a person is in contact with the truth and he disregarded it, then he is rejecting what God is actually trying to send to people. Yes, mga kapatid, yan po, mayroon pong binibigay ang Panginoon na probation. Okay, ito po yung liwanag. Binibigay niya po yan. Pero people are actually have their personal relationship. At hindi mo mapipilit yung tao. Yan po yung Diyos. Hindi niya po pinipilit. Ano? So He is not actually controlling that person. He is giving the provision wherein he can have the yung attraction to the light. Pero kung nasa darkness yung mga kapatid, how can the darkness be attracted to light? Kaya mga kapatid, it's somewhat a mystery. Yes, sin is a mystery, mga kapatid. That's why our salvation is also a mystery. Romans chapter 16, verse 25. Mababasa po natin yan. Yan po yung tinago na misteryo. Na kung saan ay yung pagkabuhay, kamatayan ni Kristo ang siyang misteryo na naganap po bago pa man may tatag ang lupa at ang langit. Ibig sabihin, before the foundation of the earth, the plan of salvation has been laid, na kung saan ay alam po kasi ng Panginoon. Bagamat alam po niya, He actually allows them
so that His created beings must be in contact with the truth, and they will be actuated by the truth, not by themselves. Yes, we are individuals, but yet we are carnal. Yan po talagang tandaan natin, mga kapatid. Carnal po tayo. We are actually sinful. We are human. Sinful po tayo. So kahit anong decision mo dyan, kahit anong magawa mo dyan, yan po ay rags, filthy rags po yan. Kaya sabi ni Isaias, paano ang aking bibig makapagsalita ng tama? Bakit? Dahil siya'y marumi. Tayo po ay marumi. Maliban lamang ang dugo ni Kristo ang maghugas niyan, ay mga kapatid, yan po yung ating pag-asa. Nasa kay Kristo tayo. Yun po yung kagandahan po ng mensahe. Na kung sana'y nais na Panginoon, natin po itong maunawaan. Now, when and how the spirit of prophecy came? When will it expire? May expiration date po ba yung spirit of prophecy? Yan po yung katanungan ng marami. Na kung sana'y baka kwan lang po yan. Counsel lang po yan. Hindi po yan talagang kailangan na ito pa rin, mga kapatid, kung mag-counsel ang Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, may problema ang tao. Kung may problema ka, ayaw mong counselan, hindi masolbar yung problema mo. So, masolve lamang siya kung makinig ka at sundin mo. Yan po yung nais ng Panginoon, na maganap sa kanyang bayan. Ang counsel niya ay nag-counsel po siya dahil may problema ang ating buhay. Kaya kailangan baguhin sa pamagitan po ng kanyang counsel. Okay, sabi po rito, once man walked with God in Eden, with open face, he beheld the glory of the Lord and talked with God and Christ and angels in paradise without a dimming veil between. Noon, mga kapatid, wala pang kanyan. Talagang lantaran po. Kitang-kita. Ibig sabihin, open. Pero nung nagkaroon po ng kasalanan, it was barred. Because we are now in sinful nature. So Christ came in order to buy, para mabigyan tayo ng nature niya. Kasi nasa human nature tayo. So kailangan ng Panginoon na siya ang pumunta upang magbigay ng solusyon. Man fell from his moral rectitude and innocency and was driven from the garden, from the tree of life, and from the visible presence of the Lord and His holy angels. Kaya nga po, ito po yung kalagayan ng tao. Siya po ay pinaalis doon sa Garden of Eden. Kaya hindi na siya po eternal. So, siya po ay immortal. Ibig sabihin, mortal. So, sorry mga kapatid, mortal po siya. Hindi po siya immortal. Na kung saan namamatay po talaga siya. When all was lost in Adam, and the shades of night darkened the moral heavens, there soon appeared the star of hope in Christ. And with it, there was established a means of communication between God and man. Ayan po ang napakaganda dito. Kaya yung title po ng ating series for this time is what's the importance of the spirit of prophecy? When the Spirit comes. So ito po yung solusyon ng Panginoon. In his fallen state, man could not converse face-to-face with God and with Christ and with angels as when in his Eden purity. The manifestation of the spirit of prophecy was designed for all dispensation. So kita niyo mga kapatid, kaya napakalaga po ang spirit of prophecy. Na yun po yung medium of communication. Kung ang Panginoon po ay may medium of transportation, dito naman po ay may medium of communication. Na kung saan sa pamagitan po ng espiritu ng hula, ay siya ay nangungusap sa tao. Kung nangusap po ang Panginoon sa atin at hindi tayo nakinig, ay mga kapatid, wala po tayong pag-asa. So ibig sabihin, ang pakikinig ay magdudulot po na magkaroon ng
pananampalataya. Romans 10:17. Na kung saan ay sinasabi natin mga kapatid, pag hindi ka pa wala maniwala sa spirit of prophecy, hindi ka maligtas. Mga kapatid, ang kaligtasan natin wala doon. Ang kaligtasan natin kay Kristo. Okay? Yan po ang dapat na ibalik-balik ko po yun na prinsipyo. Ang kaligtasan po natin is kay Kristo. Kung na kay Kristo po tayo, may guidance po siya. He has given the spirit of prophecy. Yung spirit of prophecy is not the basis of our salvation. Okay? Yan po ay daluyan o regalo ng Panginoon para doon sa mga kanyang niligtas. Ibig sabihin, nakikinig tayo ngayon because we believe that Ellen G. White is actually given as the prophet of God for his last church. Kasi he guides his people. Hindi niya nais na mawala. Ang kaligtasan natin, yes, kay Kristo. But we are guided by His words. Kaya nga po ang sanctification natin ay, kwan po yan, daily, progressive. Okay? Kaya nga po sabi doon sa John 17:17, sanctify them by the truth. Thy word is truth. Ang sanctification, mga kapatid, is actually a lifetime process. Habang nabubuhay po tayo, may sanctification. And it could not be separated from justification. Yung justification, mga kapatid, once you are in Christ, you are justified. Pinatawad tayo. Pero nais ng Diyos na ang kapatawaran natin magpapatuloy. Huwag tayong paulit-ulit doon sa kasalanan na ating ginawa. At kung tayo man ay magkamali at magkasala, balik sa Panginoon. At siya po ay magpapatawad sa atin. Na kung saan ay binigyan po tayo ng kanyang guidance para hindi po tayo mamaglit at mawala. Sabi rito, when Christ shall come again with all his holy angels and receive his people unto himself, that where he shall be, then there they may be also. John 14:3. And when man redeemed shall walk and talk with God, and Christ and the angels in Eden restored. So mayroon pong Eden restore. Restoration po of Eden. Kaya naniniwala po tayo na mayroon pong kingdom. Ang kingdom na yon, yun na po yung restored Eden. Ibabalik niya po yun. It was actually hidden. But at that time, it will be revealed in the last days, mga kapatid. Then there will be no further need of the spirit of prophecy. So ibig sabihin, ang spirit of prophecy, mga kapatid, ma-expired lamang siya kung tayo ay magharapan na sa Panginoon. Okay? So it will just lead us into the time when we see Him face to face. So ang spirit of prophecy, mga kapatid, walang expiration hanggang pagdating ni Kristo. Pagdating na makausap natin siya, hindi na natin kailangan yung spirit of prophecy. Pero ngayon, mga kapatid, is napakalaga because this is actually not by power, not by might, nor by power, but by my Holy Spirit, said the Lord. So ang Panginoon po, ang guidelines niya, ang kaniyang methodology of how He speaks to His people is true. Isaiah chapter 7 verse 21 and 22, the universal dairy at yung golden bowl in Zechariah chapter 4. Na yung Isaiah chapter 7 verse 21 and 22 talks about a man that nourished the young cow and the two sheep. And out of the abundance of milk, then you will be fed by the butter, those who are left in the land. Siyang mga remnant na matitira sa lupa. At atin din pong iyang pag-aralan later. So conclusion po dito natin, when men fell and could not talk to God face to face, the Lord Jesus put in place a system of communication called the spirit of prophecy. So kaya nga po ang spirit of prophecy ay napaka-importante. Bagamat hindi natin na alam, mga kapatid, yung mga
other generation, they have also the spirit of prophecy. Why? Because they have their own prophet. At mayroon din po nga apostles. And even Christ is actually the prophet among prophets, mga kapatid. So it is God's way of communication, ang spirit of prophecy. Kaya wag po nating i-despise. Wag nating hayaan ng ating mga kapatid ang mapariwara dahil hindi sila nagbabasa ng spirit of prophecy. We are encouraging you now, as Seventh-day Adventist, those pastors, theologians who are taking time to hear, to listen to this program, mga kapatid, I love you all. We love our brothers and sisters in the church. We are Seventh-day Adventists that talking to you, that God wants to correct and to save our church. That's why this message was given para, mga kapatid, tayo po ay may guide, not that we are not relying on man's power or knowledge, but we are relying on what God had revealed through His instrumentalities. Actually, sa ating pag-aaral po, next na serye natin, When the Rain Falls. Kung ang ulan po ay mahulog na. Tingnan po natin yan sa ating sunod. Bukas, ay pag-aralan po natin, alamin natin kung sino po yung men that nourish the young cow and the two sheep. Dahil yan po ay napakalaga natin malaman na mayroon palang ginamit ang Panginoon to nourish the spirit of prophecy and the Bible. So ibig sabihin, interpret niya po. There is an interpretation of the scripture na hindi po kaya ng tao. Maliban lamang kung siya po ay kasihan ng banal na espiritu to interpret the prophecy. At yan po ang ating susundan bukas po. At pasalamat po tayo. If there's any reaction, any question, sige po. Meron lang akong i-share ha. Okay. Noon pa to, nung nasa April pa ako nakatira, yung buhay pa yung asawa ko, sabi nung pastor natin, yung dinidiscuss na ang Sabbath School lesson, kasi nandun kami, yung asawa ko ang nag-discuss ng Sabbath School lesson, tapos sabi ng pastor, pag meron tayong nalalaman na mas malalim pa, tahimik na lang tayo. Tumingin sa akin ang asawa ko, bakit ganon? Yun lang ang i-share ko na question lang ba sa isip namin, bakit ganon? Yun lang. Okay, maybe ang punto ng tao doon na siyempre wala kang masasabi doon kasi bago nga ano pang sasabihin mo? Kasi it was revealed. Maybe that pastor is open to sister, na kung mayroon pong mga tao na mag-share ng deep things, ay tumahimik na lang. Ibig sabihin ay talagang positive o negative po yan. Na tumahimik na lang ay it's a part siguro ay just makinig ka na lang. Kung wala ka namang objection, wala ka namang masasabi, bakit ka maglaban sa pinipresent na yan kung wala ka namang pala alam patungkol doon. So, ibig sabihin, wala silang alam, okay, tumahimik ka na lang. Just listen to them. So, yan po mga kapatid, yung isa sa mga once the spirit of truth will come to us, we need not go against it. Kailangan po ay talagang pakinggan at pag-aralan. Yun po yung mga counsel natin. Hindi lamang po na tahimik ka na lang, kundi pag-aralan. Pag-aralan po kung ano ang nasasabi, kung ano po ang mga na-reveal, ay ask the Lord for guidance para maunawaan po natin ng lalo. Sige po, Sister Susan. May tanong po ako, Brother Glenn. Sige po, Sister Marian, Sister Susan muna. Tungkol po doon sa John 17:17. Apo. Yung pong pagpapaging banal ng katotohanan. Apo. Ang katotohanan po si Lord Jesus. Ngayon, paano po malalaman ng tao
according po doon sa Sicaraya 4:16 na mga dumadalo sa Sabat, na paano po makikilala at malalaman ng isang simbahan na papapurify ng kabanalan sa Lord ng salita ng Diyos, kung paano po malalaman yung pong kasalanan, yung pong sinabi po ng banal na espiritu. Bakit po ba siya pumunta rito? Sabi po roon ay yung pong mga aliw ay hindi paparito sa kanyang sariling salita, kundi yung sa ibinibigay ni Lord Jesus. Ngunit sabi po rito, bakit siya pumarito sa 16? Binasa ko po ang whole chapter ng 16. Apo. At talaga pong yung pong salita mo kanina na binigay ni Lord ay napakahalaga sa nasa simbahan upang malinis. Pero paano po nila malalaman ang totoong siya po kasi ay pumarito para susumbatan niya ang sanlibutan tungkol sa kasalanan sa verse 8 at sa katuwiran at sa paghatol. Yung kingdom po ay salamat sa Lord na ipinapaunawa po niya ang laman ng kaharian sa magitan ng mga prophecy. Kaya hindi po napapakinggan ang propesiya, kahit po ako hindi ko po alam yan. Pero salamat po kay Ellen G. White na binuhay siya sa panahong iyon ng 1988 na inaipaliwanag po niya po ang salita ng Diyos na tinanggap ni Miller. At ngayon po yung pagsumbat po tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol, kasi habang hindi po naunawaan ito ng simbahan, malibang i-reveal ng Holy Spirit kapahayagan kung ano talaga ito at kung ano yung katuwiran, talaga pong yun po ang ipagpipray. Kaya yun po ang tanong ko ngayon para meron pong lalong liwanag galing sa Lord. Okay, maraming salamat Sister Susan. Yes, paano natin malalaman na talagang yung tunay na iglesia o bayan ng Diyos ay nasa proseso ng pagkabanalan o kabanalan? Ang sinabi doon sa ating unang pinag-aralan kahapon ay by their fruits you shall know them. Okay? Sa pamagitan mo ng kanilang bunga, kahit marunong ka pa sa propesiya, kung ang buhay walang nagbago, yung kahit ugali natin, pananalita natin, pananamit natin, yung kinakain natin, are we really representing those people who are in the process of purification? So makikita po natin yan sa bunga, kung saan ay sa buhay ng mga tao na nagdadala nito. Kaya minsan mga kapatid, mayroon pong stumbling block na kung saan ay naging sa gabal o hadlang sa gawain ng Panginoon yung mga taong they are professing to be in the present truth or in a Seventh-day Adventist, but yet ang buhay ay hindi pa po nabago. Kaya yun po yung process na magkaroon po ng purification. Yung purification po, yun na po yung execution na nausisa na po ang kanilang buhay. Kaya nga po mayroong Ezekiel 9 na yung walang silyo. Those who are not sealed in the time when He has given the time, preparation for the seal. Pag-aralan po natin yan. How to prepare for the seal. Yan po ay kasama sa ating serye at atin po yung latag later, okay? Ang ipinakita lang po dito mga kapatid na by their fruits you shall know them. Makikita natin yan sa kanilang pamumuhay, how they live their life, kung ang katotohanan po ba nag-exemplify sa kanilang buhay. Kaya po pala, Brother Glenn, dun po sa Isaiah, sa John 16:1, ay may sinabi po si Lord, these things have I spoken unto you, that ye should not be offended. Hindi po matitiisod. Salamat po sa Lord. Amen. So kaya nga po mga kapatid, hindi ka talaga matitisod dyan. Because it is a God actually that guide us, na mayroon po siyang doon sa John 17:17 ay talagang kwan po yun, na kung saan ay yun na yung part actually ng chapter 16. Sa chapter 16 kasi ay binanggit po dyan yung promesa na spirit, na siya po ang mag-guide sa atin. So when that spirit comes, talagang He will guide us into all truth, and then it will sanctify us
Ibig sabihin, napapabanal tayo sa pamagitan ng katotohanan dahil ang Espiritu ay pinagkaloob. Ayan po. Okay, Amen po. Brother Glenn. Yun po. okay, sige po. Sister Marian, sige. Dapat nga suportahan ng mga pastor na kahit sa ako na ultimo lang na member, may nalalaman sa propesiya dahil sa inyo, Opo. pinag-feed kayo sa akin. Suportahan sana nila, hindi eh. Sila pa nga ang nagsasabi na offshoot yan, huwag bigyan ng sa simbahan ba, ng part sa simbahan. Pero kung kung iisipin ba nila ba, kahit ultimo, kung basihan ang sa Bible, ginagamit ng Panginoon. Kaso iba ngayon eh. Sabi Sige nga lang. ng manugang ko, na hindi naman lahat ng pastor man nagbabasa ng SOP. Tama siguro. Yun lang. Okay, yun talaga po kasi doon pa lang po sa school namin, 'di ba, nag-aral ako sa pagkapastor. Kaya ang sa akin po talaga, mahilig po talaga akong magbasa ng Spirit of Prophecy. Kaya i-compare ko yung sarili ko sa aking mga kaibigan, mga kabats ko sa theology, ay iba po. Hindi sila nagbabasa ng Spirit of Prophecy. I don't know with their personal life, pero sa aking naobserbahan po, na ako po ay nanatili sa AUP for how many years, ay yan po ang napansin ko na kung saan ay itong karamihan po sa ating mga pastor sa ngayon ay kahit po sa North American Division, magkaroon po sila ng statistic, ni survey po nila yung mga Seventh-day Adventist. Alam niyo po kung ilang porsyento ang nagbabasa ng Spirit of Prophecy? Sabi po nila ay 7% of the members in the church read the Spirit of Prophecy. And most of these 7% are actually old. So, mga matatanda na. So, ibig sabihin, mga young generation are no longer reading the Spirit of Prophecy. Kaya marami po ang maliligaw talaga dahil ito po lamang ang guide. Kaya inuna mo po natin ito na what's the importance of the SOP. Dahil ito po yung actually yung kalagayan ng ating iglesia. Na tayo po ay nais ng ating iglesia ay maliligtas at ang kaligtasan po natin ay kay Kristo. Kaya nga si Kristo ay nangungusap sa pamagitan po ng Spirit of Prophecy. Okay? So maraming salamat po sa inyong contribution at if you have more question and contribution, please type in the comment section sa ating live po. Ay ma-encourage po natin ng mga kapatiran na mag-react. Kung mayroon po kayong reaction dyan sa ating presentation ngayong araw, you can just type or you can just send me a message para po malaman natin kung ano pong reaction ninyo at comments about this study. So, mag-close po tayo. Pasalamat tayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama, we are so grateful and thankful to you that you have given us this privilege of knowing the truth, especially with the prophetic insights that we have learned na kung saan, Panginoon, ay binigyan niyo po kami ng karunungan, pagkaunawa, dahil wala po kaming kakayanan na unawain ang mga bagay na ito. Ngunit ginamit niyo po bilang instrumento ang inyong alagad na ito ay ako po ay limitado rin ang aking mga panagalog or aking speech, but I believe that through your power, it will be done according to your what you please, O God. Dahil alam po namin, Panginoon, kayo pa rin ang siyang nagko-convict sa amin. Wala po kaming kakayanan, kundi kayo po ang inyong salita, ang siyang ganap na makapangyarihan na ito po ay nagbibigay sa amin ng pag-asa in these last days. Patuloy namin inasahan, Panginoon, na mangusap po kayo sa bawat nakikinig, sa bawat na nanonood ng programang ito, Panginoon, na nawa sila rin po ay mag-aral personal, mag-investigate para makita nila
na itong mensaheng ito ay para po sa amin bilang Seventh-day Adventist. Salamat po sa pagtugon ninyo at patawarin at amin pong tinatanggap ang kapatawaran at kaligtasan inyong pinagkaloob at mamuhay kami ng sang-ayon lamang sa inyong kalooban dahil ito po ay manifestation that we are saved, that we are protected, that we are preserved until your kingdom come. Thank you so much. At amin pong tinatagubilin sa inyong lahat, kasama po ng aming pamilya, mga mahal sa buhay, ingatan din po sila, ang may mga karamdaman, inyo pong pagalingin, ang aming mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa Facebook Live na ito, ay patuloy na ang inyong kapangyarihan ang siyang maranasan. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. Magandang hapon sa inyo dyan. Amen. Okay, God bless Ngayong po. hapon. Okay, mayong hapon. Bye-bye. Bye-bye po. So bukas naman. Okay, God bless you.